Isang magandang araw sa inyo lahat guys. Ito na naman si Makoy Tech Page nagbabalik. For today's tutorial meron tayong ngayong gagawin pag-ieksperimentuhan na unit, no? Ito medyo sugal to. Okay? Kung hindi mag-success, pwedeng masira yung unit natin, no? So, paalala sa mga baguhan o walang idea, huwag niyo susubukan to kung hindi kayo sigurado. So ako naman bahala na para may mapakita lang ako sa inyo. Okay, bali ano nga bang gagawin natin? So meron ako isang unit dito. Ang kanyang model ay ayan, kung medyo malabo lang, no. Ang model niya ay 55P65US. Bali ang aking gagawin, kasi itong unit na P65US 55 inches to, 55 P65US ay parang ordinary lang na smart TV, no? So gusto ko sana siyang i-convert sa 55 P8US. Ayan, kung makikita nyo, ito yung kanyang mainboard. Ang mainboard ng P65US, ito papakita ko sa inyo, ha. May sample din ako dito pakita ko sa inyo, kukunin ko lang. Ito yung mainboard ng P65US, no. Bali ang IC nito, ang heatsink nito kulay black, yan, square na maliit. Ang 55 P65US yan, medyo malaki na aluminum talaga yung kulay niya. So pinag-aralan ko yan. Ang kanyang top board ng P65US ay ito. So chinek ko din yung top board ng P65US. Ito yung sa P8US, I'm sorry, P55 P8US. Yan, left and right yan. Tapos chinek ko din yung top board nung P65US. Halos may pagkakapare sila, pero pagdating sa dulo meron ding pagkakaiba. So hindi tayo sigurado, no. Pero yung sa may mga clock signal niya parehas naman, pero sa mga capacitor na SMD merong mga naka-bypass sa magkaibang model. So tara, samahan nyo ako at alamin natin. Kasi itong P65US, yan, meron akong extra board. Ito bali gumagana tong unit na to, itong P65US na to. Itong P8 parts out ko yan kasi wala na ring backlight, wala na ring panel. So gusto ko sana siyang convert itong unit na to. Buo tong unit na to, guys, kung hindi nyo natatanong, actually for sale ko tong unit na to yan, pinunasan ko ng for sale ko yan. So tara, samahan nyo ako at babaklasin ko muna yan. Okay, ito nabuksan na natin, no. So papakita ko sa inyo yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, pagdating sa mga saksakan halos parehas naman, no. Mga HDMI, USB, antenna, and audio video, parehas naman. Pagdating sa saksakan ng Wi-Fi, magkaiba sila. Ito connector pa na may mga wire. Sa isa ay ang pagkakaano ko dyan ay na siya, flex na ribbon. Ayan, okay. So wag muna natin palitan yan.
So ito, papakita ko na lang sa inyo yung picture nito, yung pagkakaiba ng dalawa ng top board. Pagdating sa may connector, speaker, parehas naman. Saka ng sensor, halos isa naman, no? Sa power supply, isa lang naman ginagamit. So ito, tara, i-focus natin yan. Palitan natin. Susubukan natin ito munang gamitin natin na flex, no? Huwag muna itong block kasi ito yung sa original na P8US. So tanggalin muna natin yan. Mamaya na lang natin na ikabit kung talagang hindi mag-match, pero halos parehas lang naman yan. Okay, di ko man nilalagay yung sa wifi kasi ribbon type naman to. Yung sa may P8, mamaya na yan. Kailangan natin ma-check muna natin yung display. So ito, kakabit ko na yung power cable, nakakonect na yan sa ano. Yan. Ngayon, titignan natin yung picture ngayon, no. So meron na yung standby. So check natin ngayon. Ayan ang moment of truth, ano? Naka-standby, so pa-power on ko. Tignan natin kung lalabas yung TCL, kung mag-match siya. Okay, nag-match naman, no? Titignan natin ngayon kung magkakaroon ba siya ng mga lines or something. Okay, tignan natin. TCL. Kasi ang purpose ko ng ano nito, ang pagpapalit, ayan, kita nyo, napansin nyo, Android TV na siya. Okay, yung una kasing P65 US, hindi siya Android TV. So ito, may marami siyang features na ano, na madaragdag. Kumbaga in-upgrade natin yung board, pero hindi tayo sure dun sa may top board, no, kaya sugal yun. Okay, makikita nyo guys. Okay, so okay naman siya, no? Wala naman siya mga fine lines o ano. So ibig sabihin match yung kanyang ano, yung kanyang main board sa top board sa panel. Okay, wala siyang mga naging, sabihin nating mga ano, kasi ako medikuloso ako sa mga ano, sa display ng isang TV. Kapag may nakita ako na ano, yung mga tawag dito, halos hindi perfect yung mga edges niyan, talagang kinakalikot ko yan. Sa mga customer, hindi na basta-basta napapansin ng mga customer yon. Okay, ayan yung guys ha, yung P65, sayang pala, pinakita ko pala sana yung P65, no, para makita nyo yung ano, yung difference ng features nya sa hindi. So pwede naman, pabalik naman tayo. Okay, naka P8 tayo ngayon, dapat pala ginawa natin yun. Okay, so okay naman, no. Yan, naging ano na siya, naging Google TV na siya, Android. Okay, so gusto nyo bang ipakita ko sa inyo yung P65 na original nya? Okay, sige, ano natin, papakita ko rin sa inyo.
babalik ko muna. Power up ko muna. Standby, long press. Okay. So papakita ko sa inyo. Ibabalik natin sa P65, makikita nyo yung pictures ng P65. Okay, naka-standby, no? So iangat ko muna. Ito, okay, naka-standby siya, no? Pa-power on natin. Nakikita nyo yung okay, balik pa rin yung TCL. Yan, nakikita nyo pa rin yung logo ng TCL as usual. Pero hindi na siya Android. Yan, hindi na nagpakita yung Android nya. Yan, balik na siya sa mismong features nya na yan, no signal siya eh. So ilalagay ko muna sa yan, sa menu para makita nyo yung menu nya. Ito yung remote menu. Ginamitan ko ng remote kasi ang niya diretso sa may no signal. Kumbaga kailangan ko pang pindutin yung home para lumabas yung pinaka niya, smart home. Okay. Ayan, kita nyo, no signal. So pipindutin ko yung home sa remote. Saan ba yung home button dito? Home. Ito pala. Yan. Maglo-loading yung home, makikita nyo. Ganun lang siya, no. So wala yung Google sa taas, no. Yung Google TV sa taas. Yan lang niya, smart TV niya. Okay, ganyan siya. Okay. Ganun lang. May mga special features kasi yung P8US. Kaya yun ang gusto ko siya i-convert sa P8. Katulad nung halimbawa yung sa ganitong mga P65US, hindi siya ma-downloadan ng HBO Go. Kasi meron akong subscription ng HBO Go. Wala siya sa kanyang apps. So yung P8US, tatry natin mamaya. So kaya tanggalin ko ulit muna yan. So pa-power off ko muna. Okay, naka-power off na yan. Ayan, bali babalik ko na ulit yung kanyang board ng P8US, no, yung conversion natin. Ayan, babalik ko na yan. So kami na plastic nito. Kami na plastic nito.
Kita nyo? So ito yung kanyang wifi, no, ribbon type na to. Yan, ribbon type na. So aalisin na natin yung para sa 6.5 US. Okay, ito yung pinagkaiba ng kanilang wifi module. Yan, yung isa connector type na ano. Yan, yung isa naman ribbon type. Tanggalin ko para makita nyo. Ribbon type yan. Yun, okay. Ribbon type saka connector type. Connector type din siya pero ano, ribbon. Yan. Ano ang tawag sa ganito? Mga ano, may mga lock. So ito na yung kakabit natin. Okay, test tayo ulit. Okay, naka-plug na yan. Standby. Okay, yan, power on natin. Power on. Check natin display. Okay, yan TCL nya, so makinis naman. Wala namang mga ano, roughness sa may edges ng mga karakter nya. Okay, kasi pag may mga edges yan, mga rough dun sa may mismong mga lines o corners, hindi yan match. Sabihin may mga signal na hindi nag-match dun sa may top board o sa panel. Diba, naging Android TV na siya. Okay. So after nito magpa-final test tayo. Babalik ko lang yung ano niya, cover niya. So Android TV na to. So pag binenta natin to, tataasan na natin yung value. Okay? Kita nyo naman kung gaano ka kinis o kalinaw, no? Okay. Check natin ngayon yan. Check ko muna yung kanyang menu. Menu. Puntahan muna natin yung kanyang picture, kasi baka nakataas yung kanyang ano, kita nyo yung brightness nya taas. So picture mode, oh, nakabibid. Pag
yung lalagay sa bibig ha. Lalagay nyo lang yan sa kahit sa mga ano lang, smart o standard yan, para hindi siya mataas. Okay, tapos check natin yung wifi. Back tayo, check natin yung wifi, network, no network, check natin, available. Ayan, balik tayo na ang password. Okay, connecting na tayo sa wifi. Okay, nakalagay connected successfully. So punta tayo ngayon sa try tayo ng YouTube. Hindi nga lang nakakabit yung kanyang speaker, no, kasi nandun pa sa back cover. Ayan. So tignan lang muna natin. Ang bagal. Mabagal. Bagal ang internet namin. Okay yan. Lumabas na. Okay, panoorin natin na, pero hindi na natin ipo full screen, baka madali tayo ni Lolo. Bagal talaga ng aming wifi. Okay, hindi na natin ipo full screen. Suyurin na lang natin kung may mga makikita tayong defect, no, sa display. So far wala naman. Yan, nakita nyo naman ha. Okay, so good siya. Wala siyang, sabi mo sa mga edges niya, wala siyang mga ano, yung mga sobra-sobra sa mga edges. So ito, papatayin ko muna ulit at ibabalik ko na yung back cover. Okay, okay, final test tayo. So ito, nailagay ko na yung back cover saka yung stand. So ayan, naka-standby yan. Power on natin. Okay, so hintayin lang natin, no, after ng logo lalabas yung Android nya. Yan. Yan, lalabas yung Android nya. Hindi ganyan yung sa may ano sa may 55P65 US hindi ganyan. Diyan lang yan sa may P8 US na 55 inches na board. So after nyan, makikita nyo yung difference. Papakita ko rin sa inyo. Hintayin lang natin yung pagkabuting niya. Okay, so ito guys, so makikita nyo to. Yan, kapag nakita nyo tong ano to, yung icons na yan, ibig sabihin yan, ano yan, may voice command na yan, at saka Google ano na rin siya, Google TV na rin. So ito, papakita ko sa inyo yung sa may system nya, sa device preparation na yan. Sa may about, tingnan natin yung about nya. About, ay kung mapapansin nyo, ito, yung naka-highlights, no, Android TV operating system version nya ay Android 11 na siya. Yan. Okay, Android 11 na yan. Yung P65 US, Android 9 lang yon. Okay, yan ang mga nadagdag sa mga features nitong board na to, o ng model ng P8 US. Kaya gusto ko talaga siyang i-convert. Tapos meron na rin siyang Bluetooth, and then ito pa, papakita ko sa inyo yung mga differences niya, no.
Ay, hindi na lang, nakalimutan ko. May pakita pala ako sa inyo. Yung kanyang storage. Ang storage nito ay nasa 16 na. Nasa 16 na ang storage nito. Okay, yan. Total is 12. Total space. Kasi nagamit na ng system yung iba. Kaya 16 lahat yan. Yan, nagamit na yung iba. Total talaga niyan is 16. Okay. Tapos, punta naman tayo sa mga apps niya. Sa mga apps niya, ito, makikita nyo, marami siyang mga ibang apps na available tulad ng Disney Plus at saka ng HBO Go. Sa P65 US, wala kasing TV Plus, Disney Plus. Ang meron lang Netflix saka YouTube. Dito, pag tinignan nyo sa apps, meron dyang HBO Go available, no? Meron yan dyan, teka lang. Saan ba yun? Meron yan dyan sa list nya. Ayan, tingnan natin ha. Ayan, nakita nyo. May HBO Go. Kasi meron akong subscription kasi ng HBO Go. So, kung yun ang gagamitin kong board, yung P65 US, hindi ko magagamit to. Okay. Tapos may Disney Plus din siya. Ayan, yan ang mga ano niyan, ang mga karagdagang features sa board ng P8 US. At the same time, ayan, tignan nyo. Ayan o. Voice command na rin. Ayan. Limited lang kasi yung sa may ano, sa may P65 US. So, masaya na ako ito. So, nung una medyo may doubt ako medyo nag-aalangan ako kasi baka mamaya madisgrasya ko yung panel. Pero pinag-aralan ko maigi. Yung top board ng P8, kasi yung P8 yan na nabili ko yan, sira ang panel ng P8 na yan. So binaklas ko yung kanyang top board, no. Chinek ko, may pagkakaiba naman siya, pero sa bandang dulo may pagkakaparehas, pero sa bandang dulo may pagkakaiba. Pero sinundan ko yung mga track lines niya dito sa may kanyang ribbon, halos ganun lang din ang binagsakan. Meron lang mga SMD capacitor na nakalagay dito sa ito, may mga bakante kasi dun sa may panel ng P65 US, may mga capacitor doon. Siguro mga protect yun, mga capacitor na yun. Yan. Pero dito kasi wala yan, nakita nyo bakante. 1, 2, 3 yan. Okay, pagdating sa dulo, yun, may pagkakaiba. So sabi ko, hindi naman siguro masisira to, hindi naman siguro gagawa ang TCL ng ng ganun, unless kung talaga magkaiba yung top board niya. Okay, so yan, masaya na ako dyan. At eto nga pala, etong board na to, mayroon siyang built-in na na kumbaga naiwan yung account ng dating may-ari. Kaya mayroon siyang Netflix, mayroon siyang Disney Plus, dito. Yan, may account dyan. So sabi ko, ayos. Gagamitin natin yan. Pag na-detect niya, ditanggalin niya na lang, walang problema. So kung gusto ko na talagang mahabol doon, yung Disney Plus saka yung HBO Go. Yan. Tapos Google na rin siya. Yan. Sana nakatulong sa inyo to, o nagkaroon kayo ng konting idea, no. Hindi lahat ng hindi lahat ng TCL pwede nyo paglipat-lipatin ng board, may mga pagkakaiba yan. Okay, so hanggang dito na lang, ayan, nakita nyo naman, nakalinaw. So mag-upgrade na ako ng remote na lang, bibili na lang ako ng remote na yung may voice command, nasa 200 plus yun. Okay, hanggang dito na lang. This is Makoy Tech Page, lagi nagkasabing caring is sharing. Alright.